Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Pasensya na kayo, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng oras para makapag-shoot ng video, makapag-vlog dahil medyo busy, sobrang busy. So, balik-balik ng Manila. Kaya talagang ang daming commitments, ang daming meetings. Pero yun nga, hindi pa rin nawawala ang commitment ko na magbigay ng information na pwede makatulong sa bayang sabongero. So, pag-usapan natin sa video episode na to ang selection ng royalty bloodline. So, sa akin nyo lang maririnig yan kasi yan ang theory na ginamit ko sa pag-breed nitong mga manok natin. So, ano nga bang royalty bloodline na sinasabi ko? So, ang royalty bloodline, royalty is my term para sa pag-select ng magiging prinsipe at prinsesa. So, ibig sabihin, sila ang magmamana ng kaharian. And, alam naman nating lahat nung sinaunang panahon sa survive sa journey ng development ng civilization. So, yung mga tao, pumipili sila ng mga hari na iba ang abilidad. So, yung mga prinsipe, magiging hari yan eh. So, dito pa lang sa farm, sa pagpili din ng mga manok na gagamitin natin para mapadami sila, to continue the bloodline, kailangan din nating pumili ng mga manok na may special na abilidad. So, katulad ng mga tao, kasi tingnan nyo, sa history ng development ng sibilisasyon, yung mga hari na mga may hina, yung mga hari na walang special na abilidad, saglit lang sila namuno at hindi sila naalala ng sangkatauhan. So, ang naalala ng sangkatauhan ng mga hari na talagang magagaling, si Alexander the Great, at iba pa, So, may mga special silang abilidad kung makikita nyo sa istorya ng sibilisasyon. Now, related sila sa pagmamanok. Para sa akin, ang theory ko related sila kasi kumbaga, we belongs to the same kingdom, animal kingdom. So, ngayon, sa pagmamanok, bakit tinawag kong royalty bloodline? So, tinawag kong royalty bloodline dahil nga, kailangan sa mata ko, may papasa na isang special na individual na kailangan he will stand out among the rest. He will stand out among the rest. Kahit pare-parehong bloodline yan. Kahit isang bloodline, kahit magkakapatid. So, kailangan, para sa akin, may mapipili tayong isa na bukod tangi. So, dito kadalasan ang mali. So, kadalasan ang mali is, ang una natin pinipili, gwapo. Ang una natin pinipili, gwapo. Pangalawang pinipili, magaling. So, ngayon, para sa akin ganito. Unang-una muna, hahanapin ko, ano ba ang natural na abilidad ng bloodline na yan? Ano bang natural na karakteristik ng bloodline na yan? So, para sa akin, sa Bruce Barnett, ang natural na karakteristik nila, medium station, malakas bumangga. Unat yung paa. So, yan, So, basic. Yan ang potential. Yan ang kaya nilang ibigay pag binreed ko sila. Yan ang kaya nilang ibigay pag binreed ko sila. So, ngayon, paano ako magsiselect? So, ang gagawin ko ngayon, pagka-harvest ko, mga 7 months, pag harvest ko sila ng 4.5, i-cord ko sila, papagandahin ko ang katawan. Pag 7 months na kaya ko na silang spar, ila-line up ko yan. Actually, before that, naka-line up na yan sa harapan ng bahay ko. The same markings, nest brothers. So, naka-line up na yan dito sa harap ng bahay ko. Every morning, nagkakape ako, inom ako ng gatas, tinitingnan ko sila. Every afternoon, ganun din. Tinitingnan ko din sila. Kung maglakad, kung tumayo, yung postura ng tayo ng buntot, yung postura pag tumayo, hindi unang dibdib, hindi liad, hindi subsob. So, nandun yun eh. Pag may mga nakita akong ganun, aalisin ko na yun doon sa linya ng kandidato ko bago ko pa naman ispar. Tapos, hinihipo ko sila araw-araw. Tinitingnan ko yung confirmation ng buto. Kumbaga, pagtsatsagaan talaga, So, in my case, I have all the time in the world. Kasi, nandito ako sa farm. Nakatira. So, ganun ang ginagawa ko. Ngayon, come 7 months old, i-spar ko sila. So, hindi ko sila ini-spar na mas bata kasi kadalasan sa atin, excited tayo. Pag nakita natin maglaban ng 5 months, i-spar na natin.
So mostly, yung spar niya, hindi pa marunong, hindi pa fully developed ang testosterone level niya. So, posibleng gumiri, posibleng maturuan ng bad habits. So, hindi siya fully mature para i-spar. So, para sa akin, at 7 months, mature na sila para i-spar. So, pag in-spar ko sila ng 7 months old, titingnan ko agad kung anong gagawin sa unang sparring. So, pag binitaw, tama lang yung distansya, titingnan ko kung anong gagawin. So, kung likas sa bloodline na yun, just in case sa Bruce Barnett Sweater, kung likas sa kanya yung bangga, I expect na babangga sila. So, pag nakita ko yung bangga, okay na ako doon. So, magkakapatid, lahat ng mga bumangga, okay na ako doon. So, either guguhitan ko or ibubukod ko na yung mga bumangga. After 2 days, 3 days, ispar ko ulit. Bangga. Hanggang sa okay na ako, makapag-select na ako ng gusto ko. Isa o dalawa lang. Or maximum 3. So, naselect ko na yon. So, sa selection ko ng 3 beses ko na sparring, sino ang i-eliminate? Sino ang kailangan kong i-keep? So, ngayon, doon napapasok yung mata nyo bilang isang breeder. So, pwede namang lahat yung Bruce Barnett Sweater. Posibleng ang pinakamaganda, hindi gaano malakas bumangga. Posibleng ang pinakagwapo sa lahat, may konting giri. So, may mga variation na kasi sila. So, kahit na magkakapatid yan, hindi mo naman masasabing pare-pareho lahat yan. So, meron talagang lalabas na medyo may konting deviation doon sa original na ability ng pamilya nila. Meron konting deviation or pagkakaiba doon sa natural na abilidad ng pamilya nila. Ngayon, paano ko sila pipiliin? So, balik tayo doon sa pinakamagaling at pinakamalalakas na mga hari noong unang panahon na talagang naghari sa mundo ng matagal at nanakop ng iba-ibang kaharian. So, kailangan malakas, matibay, magaling. So, sa manok naman, ganun ang tinitingnan ko. Rage, galit. So, malakas na bumangga, galit pa, yun. Yun ang tinitingnan ko. Kasi, tinan mo, sa Animal Kingdom kasi, the more na pasensyoso ka, the more na hindi ka galit, during those times sa wild, sa jungle na talagang patayan ang labanan, kailangan galit ka. Anytime, you have to dispose your opponent as fast as you can. Otherwise, aabutan ka ng ibang mga kalaban mo. They will take your territory, they will take away your food, they will take away your women. So, ganun sa Animal Kingdom at yan din po ang ina-apply kong theory sa breeding. So, ngayon, para sa magaling, para sa marunong bumangga, mahirap pumili, So, ngayon, ang pinaka-refine na pipiliin ko doon is sino ang marunong magpatama gamit ang bangga. Sino ang marunong pumili ng special na palo. Sino ang may special na abilidad na pagbanggaan ng ganun bago pa ang kalaban dumating sa range na kaya siyang kontakin, naunahan na niyang ibigay ang palo. So, katulad ng last fight natin sa World Slasher Cup, pinipilit ko talagang ipasok yun. Kasi gustong-gusto ko talaga yun. May nakikita akong special sa kanya. Na, kumbaga, wherever you are, kaya kanyang palapatan ng palo na masakit. So, something na ganun. So, sa breeding, sa pagpipili, lalo sa lalaki, ganun ang ini-implement ko. I have to choose the very fine specimen pagdating sa magdadala ng pamilya, pagdating sa royal, ang tinatawag ko na royalty bloodline, royal individual, elite individual. Kasi tumatanda ang mga materials natin, tumatanda ang mga broodcock. So dapat ang pipiliin natin either as close to that original broodcock or mas improved pa sa kanya. So paano naman kung lumabas na sobrang galing sa taas, sobrang galing sa baba, sobrang galing sa gitna? So paano pag may lumabas na ganun? So para sa akin, itatabi ko yun para panlaban. Hindi ko siya gagamitin or itatabi para sa breeding. Alam niyo kung bakit? Hindi yun ang original na abilidad ng pamilya niya. So ayokong baguhin yun. Kasi napaka-importante po nito. Napaka-importante nito na yung pipiliin nating royal heir or yung tagapagmana is yung talagang matinong individual. Kasi it will affect down the line
it will affect the generations down the line at pag dumating yung punto na yun, wala na kayong babalikan. Wala na tayong babalikan pag nagkamali tayo ng pili, ano. Kaya dito nakasalalay sa selection ng breeding stocks ng royal individual o royalty family ang continuation ng bloodline at pag-maintain ng bloodline. So yun po, sana nakatulong sa inyo ang munting vlog natin. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay. So abangan po ninyo yung parating natin na CCU Academy Breeding Course. So ituturo ko sa inyo yung mga method and sistema natin sa pag-breed, sa pag-aalaga ng mga manok, sa pagpili ng bloodline, sa pagpili ng mga ugali nila, yung abilidad, yung character na pwede nilang maitulong sa breeding natin. Tuturuan ko kayo paano magkaroon ng mata sa pag-select ng mga ugali ng manok. Ayun po, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.